Ang bagong invento, yun pong salitang Dating daanan sa Biblia din po ba yan? Oo, nasa Biblia yun kasi marami kasi ngayon daan bagong invento, bagong labas na daan, mga uso. Alam mo kung sino umimbento ng mga daan ngayon? 56:11 ng Isaias. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan. Kung napansin mo yun, ito mga aso. At sobra takaw nitong mga to, di nabubusog to. At ito pala mga aso to, mga pastor, mga mangangaral ito, na hindi nakakaunawa. Nakakita ka na ng religiyon na tumatanggi sa pera. Pag pera, pakabig ng pakabig yan. Kasi, yung mga pastor na hindi nakakaunawa, ang tawag ng Diyos mga aso, walang kabusugan yun. Ang yaman na nila. Pero tanggap pa rin sila ng tanggap sa mahirap, hingi pa sila ng hingi. Tama ang sabi ng Diyos sa kay Isaias mga asong walang kabusugan, kailanman, hindi mabubusog. They do not have that feeling of satiety. Hindi sila nakukontento. Ang mga ito, mga pastor na hindi nakakaunawa, nagsiliko sa kanilang sariling daan. Bakit? Meron kasing daan talaga ang Diyos sila, gumawa sila ng sarili nilang daan. Alin ba yung sa Diyos? Sa 16 ni Jeremias, basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Diba andun yung dating landas? Asan yung mabuting daan? Sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo, pagtanong nyo yung dati. Alam nyo, yung tama, yung dati, yung bagong labas, invento ng tao yan Meron mga dating landas. Doon sa mga dating landas na yun, nandun yung mabuting daan. Doon kayo magsilakad, nandun ang kapahingahan ng kaluluwa. Yung mga pastor na matatakaw, gumawa ng sariling daan. Nagtayo sila ng sarili nila. Distress ng Roma. Pakinggan niyo. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumikap na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Yan ang ginawa ng mga pastor. Nagtayo ng sarili. Hindi sakop nung sa Diyos. Kasi meron na yung sa Diyos sila nagtayo ng sariling daan nila. Sariling paraan. Hindi na pasakop sa Diyos. Pero talagang dapat doon tayo sa dati. Miski ang Diyos, ang gusto niya tayo doon sa dati. Ayaw niya nung mga na-inventong bagong pinalabas ng mga tao. Gusto ng Diyos yung dati. 43 ng Isaias, versikulo 9. Mapisan ang lahat na bansa at magpulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatutuhanan o dinggin nila at magsabi, katotohanan nga. Ayon. Ipagtanong, sino ba makakapagpakita sa amin ng mga dating, the former things, dating bagay? Asan ba yung dati? Yung nasa Biblia. Basahin ko muna yung dati. Ano po? 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Ayan ang hinihingi ng Diyos Ang babae, gagayak ng mahinhing damit. May katimtiman at hinahon. Ang sabi ng Biblia. Merong paraan ng Diyos para ang tao, pati pagdadamit meron. Gagayak siya mahinhing damit, matimtiman at saka mahinahon. Ayun ang sabi. Ano nangyari ngayon? Maniwala ka, mapapaglabas ang puso, tapos labas dito, labas din dito.
Labas na lahat, labas. O, iyan ang bago, mga kapatid. Diba? Yan ang bago. Eh, ang hinahanap ng Diyos yung dati, yung mahinhin ng babae, pati damit, mahinhin pati pag-uugali. Eh, ngayon, you're not welcome anymore. Ha? Pagka ikaw mahinhin, you are not welcome. You are an outcast in society. Ang tawag nila, mukha ka naman ikaw lola niya. Mukha ka naman losyang niyan. Mukha ka namang hilot niyan. Mukha ka namang tanda sa una niyan. Pag nakakita ngayon ng babae na walang make-up, ay ikaw naman na pag-iwanan ka na ng panahon. Ayon. Kasi ang panahon ngayon, ang babae ngayon, babasahin ko na lang sa Biblia, 4:30 ng Jeremias. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na makula, bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto, bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta, sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka, hinahama ka ng mga mangingibig sa iyo, pinagsisikapan nila ang iyong buhay. Yan ang opinion ng Diyos yan eh. Sa walang kabuluhan, nagpapaganda ka. Pinalalaki mo yung mata mo ng pinta. Akala niyo ba ngayon lang yan, panahon pa ni Jeremias, may babae na nagpipintura ng mata. Minsan nga lang, hindi ko magustuhan yung pinta. Minsan may nakita ko nagpinta, violet. Ito. Ako parang natuka ng ulo ko. Kasi alam niyo, pag natutuka ng ulo ko, hindi ba nangingitim na yun pag natutuka, malapit nang mamatay yun. Ngayon, meron pa, hindi lang basta natuka ng ulupong. Ha? Pagkatapos lagyan ng pinta, nilagyan ka ng mga pampaano, glitters. Akala mo, Merry Christmas yung mata mo. Kasi kung babalik tayo sa dati, hindi naman kasi ganun. Yung mga bago ngayong na-invento ng mga tao sa religion, it is misleading. Papunta na sa pagkamali, papunta na sa pagkaligaw. Kung babalik tayo, sabi ng Biblia, magsitingin kayo, hanapin nyo, ipagtanong nyo yung mga dating landas, asan ba yung mabuting daan? Magsilakad kayo roon, makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Bakit tumaas ang bilang ng rape? Pataas ang bilang ng rape at saka ng immoralidad. Bakit? Ang babae kasi binibenta na sarili niya. Practically binibenta niya na. Pinakikita niya na lahat. Pinatatakam-takam niya yung mga lalaki. Diba gano'n? Hindi ba alin kung halimbawa makakakita sa'yo, bading. Hindi na kahit na ilabas mo lahat wala namang epekto sa bading yun Pero pagka lalaki nakatingin, nagkakaroon ng mahalay na isip, di ba? Yung mata niya nagnanasa. Ano nangyayari? Pakinggan niyo. Sa 2 Pedro 2:14.